number 1 na kaiwal ko ni mata ano. Pag ako kaya na napasala, lalatupon ako. O di siyempre, ang gota ko na paralatop ako. Ano lang tapos lalatop mo sala ka ngayon? Anong sala ako? Paano kayo ngayon? Ito ngayon tatago ko dyan na na panira, kinuha mo, inuubos mo kinakan. Mayo, di mo lang apekta dahil sa mga tugang mo. Paano kakalimutan mo siping luto mo? Kaya kaya ko ubuso. Ang ginibos ako. Lalatop ako, inubusan ko lang sa mga tugang ko. Ako sa sunod ay palit, maluto ako ng kadakol. Ito. Kaya ang ginibos po, nagtakot ako ng kadakol ng tabakunaw, ng tabagwa, saka ng ugama. O di kadakol, sinadako na po ako, o di ka po sa tawanan. O yarong niya ang sipon mo. O ika nga madako, dapat dakol, tamari, sa kapong gapos niya tugang mo. O ngunyan, dahil na ako paglalatog ka, gapos na pitigibo ko, kung gapos na tao, matawanan ko. O siring man ngunyan, na kalit na naayanda mi, naayanda ko, o gapos man po, natawanan. Kaya din ako kay lalatubon na pigtawan ko ng kakol na kakanon ang yung mga tugang gapos na nauniti, siguro mayo man na tayo nakakakan. Gapos po nakakan o siguro umahan si mamata, iadong yan napakakan nga gapos sa tuyan ng mga tugang na nag-iitis na po yung kagadanan. Kaya yan ang nanodan ko, sabi ni mama ko, ikaw ngayon, permingan takul ngayon, yan dako tangari, tapos nga pangkan, nga rin yung mga tao. Mayo ngayon nagdulog na maulit gutom. Pero, yun lang. So, siguro, sa aga, si mama talaga totally na mahali na. Sana po niya mag-irala kita, mairibanan. Maski po mag-uran, talagang ang uran, masakit po niyo yung haliota, nasa cell line, po, kumbaga sa lamin niya na. Pero, may pagkakataon man, may payo, may payo, parayo kita, si gusto magpaparasa, di magpapasa. Pero, ahagado ko sa tuyang Ama sa Langit, na dahil magibo sa tuyang sa aga. Sana, paghali ni mama, may saldang. Tangari, tapos na iba sa iyang paghali, kasi sa lubungan, may aldaw, tangari, ang mga tao na makikipaglubong, dahil mababasa. Asahan po ninyo yan, ipanalangin ninyo, sarabay kita. Sa aga mainit yan, pag si mama ilulubong. Kaya Diyos maray na, pang-isa. Ito na boss, salamat sa pagdamay ninyo sa Moya, na pamilya, kita po na maski papaano, kita nagkakaproblema. Pero ang sa tuya pong pagkaburon nyo, na raw magkirari po, na nahali sa tuya. Diyos maray na pagkito sa tuya na boss. Ito nga boss, nayaon digni, at si mga wala dito, salamat po sa lahat na nagdamay sa amin. Maraming salamat po. Kung ako naman may pagkukulang po sa pag-aalaga sa iyo, sa pagtira mo sa akin, pasensya na po kung may pagkukulang po ako sa iyo. Gusto ko na lang po kung kadakol akong pwedeng sabihin ng mga edad, pero siguro ko lang kung gusto i-share na mauubos ako rasa. Katupong na ka dyan si tugang ko, nagduman sa mga agsarang mo. Tapos, syempre nagpupuyat kami ito babanggi, makulugan si Payo kung pagka-out. Tapos, di ko talaga kaya. Tapos, yung mga edad na akong punta duman sa Limanan, sa San Juan. Ang didibo niya, pit pala palagipot niya po ang buho ko, nakahigda ako. May natuteng pakialam, pag matugang Payo ko, may pakialam sa mga tao. Kaya ko na alam po anong nangyayari. So, magayaro po ko sa pagmati ko na pigibo niya ko sa ko. Nagtao po to sa kanyang dakulang relief as in napatulog ako ito hanggang sa siyempre after that pagkaaga marin ako.
Ito ang sarusana na sarong sa Pilipinas sa Korea na magayuno na maray bilang sarong mother. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. Nandito kayo lahat. Si mama po, isang napakabuting ina. Siya po ang inang hindi siya tumitingin ang kanyang laging nasa isip kahit marami siyang anak. Priority niya kung sino yung anak niya nito daw. Alam ko, yun ang kanyang inaalala. Yun, alam ko, yun ang naaalala ko kay mama. Dahil ako po, sa magturugang ako ang birang magkulit. Kahit alam ko, iniiyakan niya ako tuwing wala. Mga kapatid ko, kumpleto. Pero sobra po akong nagpapasalamat, ma. Sa huling mga buwan mo, nasa ka. Sinakripisyo mo kami sa dosing akin mo. Alam mo po, sobrang hirap, pero sa sobrang pang klaseng nakawalang katulad. Tinaguyod mo kami lahat. Wala akong maikukumpara sa iyo. Kaya ako masaya dahil siguro kung si mama hindi ako binalikan, sobrang pinagsisisihan ko sa buhay ko. Pero alam kong mahal na mahal ako ni mama dahil gumawa talaga siya ng paraan. Alam kong kulang na kulang ang pag-aalaga ko sa kanya nung panahon na siya'y alagain na. Napunta siya sa akin, halos wala pang 1 buwan. Kaya sabi ko, hindi sapat. Naiparamdam ko kay mama na maalagaan ko man lang siya. Pero salamat dahil halos magdadalawang buwan din siya na bumalik sa akin. Kaya sobrang salamat. Mahal na mahal kita sa huling araw na magkasama kita. Nasabi ko naman sa'yo na sobrang mahal na mahal kita. At naramdam mo ko yon na kahit wala kang sa sarili mo nung kami pauwi. Pero halos kung kaya mo yumakap, yayakap ka pa rin, pero sa ugong ng salita mo, ramdam ko na sumasagot ka rin sa pagsabi ko sa iyo, mahal na mahal kita. Kaya, salamat. Yan lang po. Masakit na mawala si mama. Dalawa ang nararamdaman ko. Masaya ka, masaya. Masakit. Masakit dahil wala na kaming mama. Pero masaya ako dahil nakapagpahinga na si mama. Sinabi ko sa kanya na alagaan ko siya hanggang kung kailan gusto niyang mabuhay. Pero ayoko na. Sa akin talaga na wala yung hininga niya. Pero maraming salamat, ma. Ngayon kahit hindi ko na sa
sasabihin sa'yo dahil nandiyan ka na. Wala akong pagsisisi. Hindi ako nagsisisi kung paano kita inalagaan dahil alam ko kung paano kita minahal, kung paano kita inalagaan. Araw-araw ko sa'yo nasasabing mahal kita, I love you mama, hanggang sa pagkatalaga kitang kinakantahan. Kasi gusto ko lagi tayong nag-uusap, pero hindi ka na nga nagsasalita itong bandang huli. Kaya ang ginagawa ko na lang sa'yo, kinakantahan kita. Ramdam ko din naman, nakakaintindi ko. Hindi ka nagsasagot sa akin, nararamdaman ko sa mga hawak mo sa akin. Kaya sa mga anak ko, gawing salamat. Dahil nandiyan ka, para intindihin ako mga pinagtutulatan mo na kahit nasaan si mama ko. Alagaan mo siya hanggang nandyan. Huwag mo kaming intindihin. Yung sa mga salita mong yun, nakakaluot. Gumagaan ang nararamdaman ko. Nandiyan ang suporta mo. Sa tatlo kong anak, maraming salamat nung si mama nasa atin. Pag ako magbibili ng mga kailangan ni mama, naiiwan ko sa inyo. Inaalagaan niyo. Kay Rox, maraming salamat Rox. Dahil mama, naiiwan ko sa iyo si mama ng mga panahon na pag-iiwan ko sa iyo. Yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat, sa mga kapatid ko. Maraming salamat sa inyo, sa mga time na inalagaan niyo ay si mama. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nagpapasalamat sa inyo sa pagpunta nyo rito. Maraming salamat po. Siya naman, bantay sa iyo, naalagaan. Sa 18 years ko, alam mo, mamahal na mahal kita. Sorry. Wala ako. Wala ako ganong memory sa'yo. Nakikita ko sa mga video. Kung ayaw mo na, kukunti. Basta masabi ko lang, Ma, maraming salamat. Huwag mo kong pabayaan. Huwag mo ko intindihin, Ma. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga amo ko dahil pinayagan ako nag-uwi. Isang salita ko na sinabihan niya ako na huwag na ako mag-alala at bibili sila ng ticket. Kaya maraming salamat din sa kanila. At sa lahat po ng mga nandito, maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin. Sa mga pamangkin ko, mga apo, maraming salamat sa inyo sa pagmamahal niyo sa kay mama. Maraming salamat. Yun lang po. Diyos maray na banggit po sa ito kapos. Don't worry po dahil sinabi, tawagin ang huli si Bunso, but I'm not the last. Kaya wag po kayong aalis. Alam ko rin, maraming expectation ang lahat dito na hindi ko kayang tayuan to, iiyakan ko to, but hindi. Pinatatag na ako ng panahon. Marami rin pagsubok na dumaan sa akin. But anyway, 3 years ago, Mama G is ang gabos, ang gabos na siya, natakot, dahil inakala ng lahat nagmamahal kay Mama na si Mama ay aalis na. But I would like to thank sa lahat ng mga kamag-anak, kaibigan, sa mga nakakakilala sa aming pamilya,
nang malaman nyo na 3 years ago si Mama ay muntik-muntik ka na magpaalam sa atin. Everyone, nakita namin yung prayers nyo. At ang lahat ng prayers na yon, God granted. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa nag-grant yung mga prayers natin, nabigyan ng extension ang life ni Mama. Every one of us, binigyan ng 3 years to continue na iparamdam kay Mama G yung pagmamahal. Although, kapatid, Manay Millie, I love you. Hindi lang ikaw nag-iisa na wala sa mga throwback na yon. Ako din naman, binilang ko hindi lalagpas sa lamang daliri ko. Nakasama ko siya doon sa pictures. But I know, kahit wala tayo doon, nararamdaman niya tayo. Before po, na lagi ko nakakausap si Mama, ang lagi kong sinasabi, after na maging single mama ko, ang lagi kong sinasabi kay Mama, Ma, you need to be strong. Wala ako dito, ikaw ang nagagabay sa mga anak ko. You need to be strong because you are my oxygen. Siya ang aking oxygen. Siya ang aking lakas. So, nung naghihina na si Mama, grabe ang takot ko. But, to cut the story short, January 1, first day of 2025, I am lucky. Napasama po ako sa isang pilgrimage kung saan yung pagkakataon na yun, tinake advantage ko talaga. Kahit gaano kalayo yung lugar na dinayo, which is, yung pilgrimage po, yung pagsasakripisyo natin to visit the holy places. So, kinuha ko po yung opportunity na yon para sa aking intention. Sa totoo lang po, ang aking intention doon, meron pang pagiging selfless ko. Kasi ang intensyon ko noon, bigyan pa si Mama ng buhay. Although alam ko na, her body is slowly, humihina na talaga siya, at talagang ando na. Pero in myself, dahil alam ko, kulang ang oras ko para ipadama ko sa aking ina ang pag-aaruga ko sa kanya. Kaya sa pilgrimage na yon, the whole station, 8th station, na pinuntahan namin, napakalayo po ng lugar na yon. Nag-ride po kami ng bus more than an hour. After bus, pumunta kami ng island, nag-take kami ng Baroto para mapuntahan namin yung church na St. Joseph Chapel sa isang island sa Hong Kong. The whole pilgrimage that day, only my intention, bigyan si Mama ng maramdaman ni Mama, patuloy na maramdaman ni Mama ang pag-ibig at maramdaman niya ang kasiyahan sa buhay niya na idinudulot ng aking mga pamilya, ng aking mga kapatid, abayaw, mga kapamangkin. Yun ang aking prayers. Kung inyo pong papansinin, ang aking prayers, selfless, diba? Napaka-selfless ko. Kasi alam ko naman na doon na yun papunta. Because my mom is already 95. Bakit ko papatuloy na hihilingin yun? Na alam ko naman na kung patuloy na mararamdaman ni Mama yung kaligayahan, although maganda yun, pero yung personal niya, yung katawan niya, hindi na kaya. At nagiging selfless pa rin ako sa aking kapatid na nag-aalaga. Thank you, Ate Nel. So, yun, sa pilgrimage na yun, hanggang umuwi, yun pa rin ang prayer ko. But, first Sunday of the year, again, January 5, I realized, nang malaman ko na si Mama inuwi na sa Bicol. Kasi ako yung late lagi na nakakaalam ng news. Although ina-update naman nila ako, pero hindi ko lang talaga mabasa agad-agad. So, first Sunday of January, I attended a mass. Alas 7 po yun. Alas 7 natapos yung mass. Naisip ko na lang na
kung bakit ganun ang prayer ko. Kasi the whole mass, ang prayer ko na lang, Lord God, ikaw na bahala sa mama ko. Pinagkakatiwala ko po sa kanya, sa'yo si mama. Ang hiling ko lang, kung kukunin mo na siya sa amin, huwag mong iparamdam na masaktan siya. Peacefully, kung gusto mong kunin siya sa amin. So, acceptance po ang nandoon. Silently, in-accept ko na sa sarili ko. Kung kaya, siguro nakikita niyo rin ako, nagiging strong ako dito. At hindi ko rin ito ina-expect. Pero alam ko, ang prayers na yun, at kung ano man nangyayari sa akin, nakagabay sa akin si Mama. And after the Mass, 7 in the evening, 2 hours gap lang po, na-receive ko na ang news that Mama already gone. Kumbaga, inisip ko, yung prayers ko na yun ng acceptance, parang yun lang talaga ang inaantay. Kasi ayaw talaga, alam naman namin magkakapatid na parang ayaw na rin kami iwan kasi sino ba namang magulang ang gustong iwan ng anak. Kaya lang siguro napipil niya na meron pang isa na hindi bumibitaw. So, but through the prayers, yun nga, 2 hours lang, kinuha na si Mama sa atin. But again, naintindihan ko rin yung sinasabi sa it exists at Ecclesiastes 3:1-2 na sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at oras. Ang una ay ang pagsilang at ang pagkamatay. Now, ito na yon si Mama. Pinagkakaloob na natin si Mama sa may lalang. And I am grateful na maraming taong nagmahal talaga kay Mama, na kahit din namin kilala, makikita namin sa kilala siguro ng ibang kong kapatid, but ako, hindi ko kilala. Ang newsfeed na nalabas sa akin ay patungkol sa pagkawalan ni Mama. So, sa pagkawalan ito ni Mama, naging matatag ako. Ang prayer ko dati, siya yung oxygen ko. Ngayon, sinasabi ko, i-continue niya. Although nawala na yung oxygen ko, patuloy niyang i-pump. It's because I feel kailangan ako ng pamilya ko. Bunso man ako, pero siguro minsan nakikita nila yung pagiging matatag. Hindi ko kailangan manghina sa panahon ngayon. Kailangan kong maging malakas para sa aking dalawang anak. Na si Mama ang naging katuwang ko. Kasama ang mga kapatid ko. Para palakihin ang aking dalawang anak. Salamat, Kuya Dado. Kadaming Ama. Ate Nel, sa lahat ng mga kapatid ko. Maraming salamat na lang po siguro. Hindi po namin makakalimutan ang contribution nyo sa pamilya namin. Financially, morally, nandyan po kayo. Nakikita ko tuloy ang pagkakabigtis-bigtis natin. And I would like to add po pala na last year, almost 2 years ago, yung last visit ko dito sa Pilipinas, yun ang huling actual na magkita kamay ni Mama. Nung mag-arrive ako Manila, sa bahay ni Malay Nilpa at Kuya Dado, pagdating ko, sabi ko, makilala mo ako. Alam naman na lahat natin na si Mama nagkaroon ng dementia. Hindi na, wala ng memorya. So, nang tinanong ko siya kung kilala niya ako, hindi niya ako kilala. Ang ginawa ko, nagpakilala ako. Kahit nagpakilala ako na ako si Aurelia, ako ang bunsong aki mo, hindi niya talaga matandaan. Tinulungan pa ako ni Ate Nel, na-i-introduce ako kay Mama. Na aki ko siya si Au. Alam niyo po ba ang sagot ni Mama? Sabi ni Mama, kung aki ko siya, dahil ko daw siya tanggapon. Bako ko siyang aki, dahil ko siya narurungan na aki ko siya. Makulog po yun. Bilang sarong aki. But of course, I need to understand that Mama has dementia. Pero I would like to say, ang swerte ng mga imperial. Mga pamangkin ni Mama, alam niyo po ba na ang nag-aalaga,
kapatid ko, mga kapatid ko ang nandun, pag tinatanong kung masisan siya, sasabi yun, isa sa pangalan ng mga pamangkin niya sa Imperial side. But don't worry po sa mga hindi Imperial na pamangkin, kasama niyo ako na hindi na nakikilala. But I would like to tell that Imperial family is so lucky. Babanggit ng pangalan na akala niya ang nag-aalaga sa kanya ay pamangkin. Sa aming mga anak, masakit yun. Kasi anak niya yung nag-aalaga, pero nasa isip niya, pamangkin niya. So, as a mother, na ang pag-iisip niya ay ganon, di ba, asan ang anak ko, bakit pamangkin ko ang nandito? So, maraming salamat. Asahan po namin, mga kapamilya namin, especially pamilya Imperial, samahan niyo kami tuloy-tuloy. Pamilya Elgo, Peña, maraming salamat sa inyo. I would like to end this sa aking mga pamangkin. I am so proud of you. Lahat kayo. Talagang pinagyayabang ko kayo. Wala pong pamilya na iba siguro kayong makikita. The closeness, yung support ay nandun. Sino naman ako para sundin nila pag may sinasuggest ako? Ginagawa ko nila yun because they raise a good person. Lumaki sila, nakita nila na ang kinagisnan nila ay may mabuting tao, may mabuting pagdisiplina sa pamilya. At least mo nabistado ka ang buong pagkatao ni Lola. So, masunod po, ang ganun naman pong mga mensahe, mga pangabot na mensahe, siguro po, kung pa po dyan mga kairibanan siya sa senior or kaibanan niya sa barangay council. Sa mga makuha po kaining sa tuyang pinaglalamayan mo niyan, si Maydad, ano po, sa mga aki, pagpuon, ki Manay Marin, ki Manay Ruben, gabos, ano, magturugang, ki Manay Ado, si Asir, kung nailing si Asir, siguro niya ako sa likod. Ining mga aking babae, ano po, sa mga manugang. So, totoo itong sinabi ni Bunso, nakapanahon kami kuya ng Ribanan bilang barangay council. Ano po, 1980s, alam po po kaya. Tama itong sinabi ni Bunso na tinawanan ng pagkakataon ang mga hubilis ng barangay San Vicente. Nagpundar ng barangay high school, kaya riba ko po yan, sa kuyang inaon, si Maydad. Kan kami mag-crear ng barangay high school, nagkataon ko ganito na kami ang nagpumurugtakan mga muhon. Kan itinunar dyan kan mga Pilipino. Sinabi ang pangalan ko dyan, kami na nagkakaagami ng muhon. Mararahay ang sinabi. So dahil ko lang piling sa dito. Kaya, dahil ko po nalilingawan ang karahayan na ginibo kayo sa kuyang inaon. Nakairiba ko bilang sarong barangay council kang panahon na mayo pa po kaming honorarium. Ano po? Mga 1980s, mayo pa po ng honorarium. Ako nagpuna ko 1980. Ano po, nakalogyan si Maydad siguro mga 1985 na o 83. Kan kami po ngani, ipaapod sa kampo, nagkahibig pa yan sa indong yan na luba sa kampo. At tinaraman, katong sarong opisyal dyan sa Kirumaldis, nagaiban pa dapat itaram sa sarong urang. At kumbaga siya, maedad na. Ano po, edad nga niya ang pangalan, pero nasabihan siya ng itong kaiayon sa iya mga abo. Kaya nagluwa, nagturo ang luwa ng gurang na yan. Kan kami, iribanan pagkang kapanahon na digdi, kan 1980s, naigwa pa kaming tinasabat ng mga problema digdi sa tuyang barangay. Pero bago pong magabat na problema. Sa muya pong pinag-ibinan, kaining gurang na ini, bilang barangay official kami kan panahon, ang kapitan ni Gato si Kapitan Jose Magniño. Kapanahonan kan panahon na ito. Kami po nag-gibo asin. Ang dito sa Kuya Gabos, nag-iinanyog lang ako yung video ko na kung dahil makakabalik din na magkataon ng amin sa akin. Pero, yaon lang ako yung video, nag-inurap-urap ko ang mga sinasabi kan mga makuapo sa tuhod, mga manugang, mga aki, ang binigwan ko lang na magkasararo ang sinasabi ninda.
magkasararo kita sa pamilya nga Pinya, sa pamilya Imperial, sa sakuyang pamilya, sa ngarang kang pamilya Ilgo. Mayong iba na tinungkusan ko na mayo na ang satuyang mga magurang, naghali na ang pinaka-ultimo, pinaka-mamahaltang magurang, magkasararo kita. Iya ang natutungkusan kong pinagsasabi kan mga makuapo. Magkasararo, aram ko doon, maski naman ako naman sa kaya magkaigwa ng dikit. Dahil man talaga may mahali yan sa pamilya. Nakulat na kitang pamilya, pero muna dapat magkasararo kita. Kinaray. Ibalik ta ang pagmamahalang kang apat na magturugang. Si Mama Silin, dahil ko nga ni kasi picture kang magturugang. Sabi ko kinado, ilimutan ko niya pa si Mama Silin. Pero mayo na si Mama Silin duman sa picture. Ang nahiling ko lang duman, si Pai Suring, Payoben, si Mama, saka itong mga pinsan niya. Pero, maski mayo na si Mama Silin, ikakatagiraray ang Imperial, sa Ilgo, sa Pinya, sa Calooban. Magkasaruro kita. Salamat po sa tuwing ko. Inot sa Gabos, Diyos maray na banggi, asin salamat sa inyong pagmantinan mo dyan, sa satuyang pagpapumali, sa satuyang lulahon na si May Edad. May Edad ang aputmit, ayong nakasanayan, pero sa totoo lang, lulahon may siya, katugang, agong siya katugang kang lola mi. Siring man daw, pamangkin lang kami, sobra ang pagpadangat ni siring man, bak sa muya, sobra ang pagpadangat sa muya. Pag nagkakahirilingan daw nga ni kada simana, kada utuan daw, sobrang kapurumawan, nagkukurugusan, nagkukurumustahan. Si May Edad, pero best friend, barkada na lola. Yan ang pagmati ko kay May Edad, na pwede siya makibarkada sa mga gurang, pwede siya makibarkada sa mga hoben, lalo na sa mga pamangkin. Ang nararamdaman ko lang sa iya pag kami nagkakahilingan, dawa kanihurin na niyang kaluyahan. Pag nahihiling ko siya, pag inaalo ko siyang May Tagay, ang sibag niya sa aber. Kung minsan napapasupog ako, tapos minsan May, di ko man aram siya niya, duman sa sik ko. Pag ulit ko duman niya, pala duman si May. Sabi ko, ayaw si May, excited ako, duman ako sa iya. Nagjo-joke pa na ako, sabi ko, May Tagay, hain. O di, talagang si May Edad, gusto niya, ang sa iya mga pamangkin, ang sa iya mga makuapo, pero nilang maugma. Iyan ang pamana sa to, kay itong magturugan na ipinamati sa to sa mga katemporanyo ko. Nabutan pa si Pai Kunsing, si Pai Andres Nelgo, si Pai Suring, saka si May Kunsing man, si Mama Silin, saka si Papa Bero, si Pai Huben, saka si May Edad. Iyan ang inot-inot na natatandaan ko na magkaminuruutan kita. Kung iwa man dikit na pag-iriwal, sabi ka subago, gibuhon na mapakarahay, dahil padakulaon, kasi kita saro kitang pamilya. Kaya, dahil tapaglingawan iyan, mga tokdo sa tuya, mga magurang, na kita magkaminuruutan. Ang best friend pala mo niyan ni May Edad, ang sa tuyang ina, Mama, yan ang sa iyang BFF. Thank you lahat. Si Mama. Sa mga makuapo, ilalo na naman sa mga direktang pamilya ni May Edad. Diyos maray na pag-iliwat sa ito na po.
So, natatandaan ko yung mga istorya kan samuyang magurang dan magputok ang bulkan mayon apat sindang magturog ay 5 talaga na di sa dikti napat batik tayo sa Camarines partikular dikti sa Pamplona. So, anday ko lang maaraman kung si Payuben tumampas sa Alpay nakaagom na hindi na po kapos pati si Paisoring si Mama Silin ang apod mi duman Mama Silin ito ang tiyaw kong mamahol. So nagkapamilya iti hanggang kami taguyog na ninda yung magpipinsan kaya hindi si Maedad talagang nabisto ko ni Maedad na. Pero ang naaagom niya, Hubin. Na ito nga si Pai Hubin. So magayunod si tandem kan dua. Maedad, tapos Hubin. Iyan ang kanto may pigano ka mga akik pa kami. Si Pai Hubin, Hubin pa, si Maedad. Maedad na. Pero nagkaaguman si dua. So iyan si itong mga halaw may bagang kaisipan ka itong mga akik pa. So, ang natatandaan ko ni Maedad, ini talagang sobrang magtaguyod. Ito si Payhubin, may pagkapilyo ito kang panahon. So, natios niya ito kang panahon. So, pero matibay ito makibarkada kaya si Payhubin. So, aros pa sa nagkato, kung natatandaan ko pa kanto na minsan nga ni napulis si akong ibahan ng duwa, medyo pilyo si Payhubin, pagpupuli, naghihibig ito si Maedad. Sobra karong konsumisyon. So, siguro, araw ka nang mag-aguma yun. So, ang importante po naman, na itaguyod sa mga aki na hanggang sa ngunyan, ang nagmamahalan. Yan po ang natatandaan ko sa apat na sanaman tinagisnan ko na magturugang. Gabos na pamilya ninda, hanggang ngunyan, na ang pag-iiribanan, na mayo ka itong mga iribanan na tiringkilan, kung may kaipuan si Saro, medyo natitipisilan sa Saro, itatabangan. So iyan ang natatandaan ko niyan sa pamilya pong ini, kana pamilya Imperial, pamilya Peña, tamato atong mamasilin, pamilya Imperial, pamilya Pillandua, Pai Ruben, asin si Pai Ruben, sa kasi Pai Soring, asin si Mama. Iyon sa pamilya Cancelco. Tayo pinakabunso si Mama. So, makulog sa buot ko na ang ina mahali. Dahil ang arang tabo na ang ina, iyo po yan ang talagang nagmamahal sa mga aki. Dahil namatiyan ko yan lumati sa kuyang ina. Aram mo kita, para layas man, aram politiko, nakahapit ako, tas sa kong ina, yaon lumang kay Irmana, Flora, anya kaibanan niya lang duman, mga makuapo. So naghapit ako, manya nagapot ako, masaing kang iya. Siguro, gusto niya kahit itong makaulay akong haloy. Pero alagad, ako man, na-busy, nakumila ko ako ma. So pag naon ako duman sa pigdumanan ko, nag-apod na sa kulto pala, wala si Mama. So iyo pala niyan ang kuya na sarong pagkukulang ng aki, na dapat pala, habang medyo pakusog pang ina, tawan tanan ng kaumahan. Apo dito lang po si mga apo sa tuhod, makuha lang pong flowers nigdi, and doon naman tapos sa may kilo na edad.
walang kamatayan. Ako'y umaasa muli kang mahagkan. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw. Mula noon, bukas at kailanman. Ikaw at ako'y sinulat sa